Ranking best worst pagkabawi ng buhay sa buong Final Destination. Oo, nirewatch ko yung buong Final Destination franchise and meron silang 54 na karakter na binawian ng buhay pero pipili lang ako ng 25 na mga witty and pinag-isipan talagang pagkategi. Hindi ko nasasama dito na talsikan ng kung ano-ano, natuhog, nasagasaan kasi medyo boring eh. Gusto ko yung mga may proseso tapos medyo brutal. So ayun, top 25 ko si Molly from FD5. Kawawa kaya siya kasi isipin mo yon, ligtas naman sana siya eh. Kaso nahigo pa siya palabas ng eroplano tapos ayun, nahati siya sa dalawa. Next, top 24 ko si Carter from FD1 na nabagsakan ng cyanide. Sobrang out of nowhere na to and grabing ending to from part 1. Sinabi pa niya na, who's next? Tapos, boom! Next, top 23 ko si Luis from FD3 na napipi yung ulo ng mga weights. Ako lang ba? Or medyo hawig niya si Donnie Pangilinan, no? Tawang-tawa ako dito kasi ang yabang and confident pa nga niya nung una kasi nakailag nga siya doon sa bumagsak ng mga blades. Tapos ayun, boom! Giniling yung ulo niya. Next, top 22 ko si Kevin from FD3 na nahatak palabas ng tren tapos nagiling siya doon sa may pader. Masakit din to and sobrang unexpected kasi deserve naman nilang mabuhay eh. Kaso ayun, pinagsama-sama pa talaga sila doon sa may tren. Next, top 21 ko si Wendy from FD3 ulit na isa sa pinaka-favorite kong visionary and sadly, ayun nga, tumalsik din siya palabas ng tren tapos nakita pa niyang nategi yung mga kaibigan niya tapos ayun, nasagasaan din siya ng tren sa may dulo. Next, top 20 na tayo, si Clear from FD1 and FD2 na akala ko makakasurvive na siya and ang ganda na ng strategy niya eh. Kaso ayun nga, like Iris, nategi din siya nung lumabas siya ng pinagtataguan niya. Akala ko pa naman mabubuhay siya tapos ayun, nasabugan and nasunog lang din. Next, top 19 ko, si Eugene from FD2 na nategi kasabay din ni Clear. Nakakatakot din yung sa kanya kasi isipin mo hindi ka makagalaw, natusok yung lungs mo, hindi ka makahinga, tapos wala siyang magawa para makatakas nga doon sa mangyayari sa kanya. Next, top 18 ko si Carter from FD4 na medyo nakakatawa kasi sobrang weird ng pagkategi niya eh. Kung hindi niya pa napapanood yung FD4, hindi ko kayo masisisi kasi sobrang pangit nun. Pero yun nangyari kasi, nahook siya doon sa tow truck niya, tapos nahatak siya and nung kumaskas nga siya doon sa may sahig, doon na nga siya nagliyab. Like, masakit yan, pero isipin mo kung gaano ka kamalas para mangyari sa'yo yan, di ba? Next, top 17 ko, si Rory from FD2 na nagkapira-piraso dahil sa tumalsik ng mga kable. Medyo naalala ko nga yung opening ng Ghost Ship sa nangyari sa kanya, and medyo nakakalungkot yung nangyari nga sa kanya kasi nga, naghuling habilin pa siya eh. Next, top 16 ko, si Kat from FD2 na sobrang nakakagulat din yung pagkategi sa kanya na natusok ng tubo yung ulo niya. Kung tutuusin yung sa kanya, kasalanan ng rescuer kasi pinilit pa niyang buksan yung pintuan eh. Ayan tuloy, bumukas yung airbag tapos humampas yung ulo niya. Next, top 15 na tayo, si Erin from FD3 na sobrang sakit dun sa kanya kasi naratrat ba naman ng pako yung ulo niya? Grabe, hindi lang isa, literal na narambo ng mga pako yung ulo niya eh. Next, top 14 ko, si Julia from FD6 na naipit sa garbage truck yung ulo niya ng dahan-dahan. Alam mo yung parang grapes na natapakan? Parang ganun yung nangyari sa ulo niya. Next, top 13, si Tim from FD2 doon sa may dentist. Mabilis lang din naman yung sa kanya pero nahirapan ako doon sa nangyari sa kanya before. Yung nandun siya doon sa may dentist tapos nahihirapan siyang makahinga tapos nawawalan na nga siya ng oxygen kasi nga may isdang bumara sa mga langala niya. Okay, next na natin for top 12 yung nanay niya na si Nora from FD2 na for me nakakaawa din siya kasi nga napipina nga yung anak niya tapos ganun pa yung nangyari sa kanya. Honestly, medyo kasalanan din naman ni Nora yung nangyari sa kanya eh. Nagpanik pa kasi sobre. Pero masakit din talaga yung sa kanya kasi sumabit na nga yung ulo niya, nahatak tapos naipit na nga yung ulo niya tapos ayun, tuluyan na nga natanggal. Next, top 11 ko si Lori from FD4 na medyo may duga lang dito. Top 11 ko siya hindi dahil sa nangyari sa kanya doon sa may ending but dahil doon sa alternate na pagkategi sa kanya on which nahigop nga siya doon sa escalator tapos naging giniling. Okay, top 10 na tayo. May top 10 is Teacher Valerie from FD1 na sobrang dami nung nangyari sa kanya. Nasabugan ka na nga ng computer, na ano pa yung leeg mo, nasaksak ka pa, tapos sasabugan ka pa. Ayan kasi, ayaw mo pang maniwala kay Alex eh. Next, top 9 ko, si Candice from FD5 na nagji-gymnast tapos napuwing and tumalsik tapos natupi yung katawan. Sobrang exaggerated and unrealistic yung nangyari sa kanya pero yay! Next, top 8 ko, si Evan from FD2 na maswerte na nga siyang nanalo na siya sa loto tapos ayan pa yung nangyari sa kanya. Tulad ni Teacher Valerie, ang dami ding nangyari sa kanya like naipit yung kamay niya doon sa may lababo habang nasusunog yung bahay niya, nadulas and nadapa doon sa may bubog, tapos nasundot pa yung ulo niya ng hagdan. Next, pagsamahin na natin yung top 7 and 6, yung dalawang babae doon sa tanning salon sa FD3. Sobrang nakaka-LSS yung kanta nila dito like, roller coaster, lalang, roller coaster,
Ang sakit din neto kasi basically nakremate sila ng buhay eh. Tapos alam mo yun, nagsimula lang siya sa paso, tapos tuluyan na silang na barbecue. Sobrang sakit niya. Okay, last 5, top 5 ko, si Isaac from FD5. Isa to sa mga pagkategi sa Final Destination na napasabi talaga ako ng aray ko po. Dahil dito, parang ayoko nang ma-experience na magpa-acupuncture eh. Sorry, Jewel in the Palace ha. Kung hindi nyo alam yung nangyari sa kanya, nagpa-acupuncture kasi siya. Tapos ayun, nahulog siya doon sa lamesa. Kaya yung mga needles, dumiin sa katawan niya. Dami pa niyang ginawa, tapos akala niya makakasurvive na siya. Kaso ayun nga, binalikan siya nung Buddha na finat-shame niya earlier. Next, ang top 4 ko, yung first na pagkategi sa buong Final Destination franchise na si Todd from FD1. Sobrang simple pero sobrang traumatizing ng scene na to. Ang galing nung acting ng actor dito, naramdam mo yung sakit at hindi nga siya makahingi. And isa rin to sa pinaka-realistic na pwede rin talagang mangyari sa totoong buhay. Next, top 3 ko, si Olivia from FD5 na ako bilang taong malabo yung mata, parang ayoko na rin magpa-laser eh. Sakit nito, lalo nang pinakita talagang na-laser yung mismong eyeball niya. Tapos tinamaan din yung kamay niya, tapos ang malala pa dito, nahulog din siya, tapos tuluyan pang natanggal yung mata niya. Next, top 2 ko, si Eric from FD6 sa may MRI machine. Sobrang sakit nito pero medyo nakakatawa lang kasi hindi naman siya dapat kasali. Sobrang sakit nung sa kanya para sa akin kasi slow and painful. Tapos unti-unting nabibend yung katawan niya habang merong wheelchair na pumapasok. So isipin mo kung gaano kasakit yun. Sobrang tagal niyang naghirap. Dagdag mo pa yung nabunot yung mga hikaw niya sa may tenga, sa ilong, sa bunganga, sa ganito, taka sa birdie niya. Okay, nasa top 1 na tayo. Ang top 1 ko, kay Hunt from FD4. Imagine, mahigop pa naman yung laman loob mo. Ay, ganito ba talagang drain yung swimming pool? Kasi kung ako yan, hindi na ako magsiswimming sa mga swimming pool kasi baka mahigop din yung puwet ko. Grabe, sobrang memorable nito kasi So ayun na yung top 25 ko sa buong Final Destination franchise. And kayo ba, ano yung pinaka-best na worst death sa Final Destination na napanood nyo? Comment nyo na lang. Thank you.